ngayong araw na to magpupurga tayo ng mga biik. Siyempre gamit yung ivermectin. Since nagbago tayo guys ng pagkain sa ating mga alagang baboy. So eto guys yung gagamitin natin. Ayan. So ito kasama natin guys si Joshua. Ayan, naglilinis na. Ayan. So etong bike si Joshua na yung gumagamit. Si Kabady 1. Si Kabady ito na yung ginagamit natin yung motor na guys. Ayan. So ito kumakain guys itong mga partner natin na pangbenta na rin natin. So ilang days na lang yan guys. Benta na. Ayan, so at least medyo lumalaki-laki yung mga alaga natin. Kaya lang guys, yung presyuhan ngayon bumababa ng bumababa. Lumalaki nga yung baboy natin, bumababa naman guys yung presyo ng baboy. Halos sa ano lang, quits lang. Yung mga inahin natin medyo ano, ayan, mga malulusog na inahin. So eto guys, magbabakuna kami ng baboy ni Joshua. Pasok ka dyan sa loob para dito magiging na sa akin. Sandali lang. Patayin muna na. Teka lang. Nakakapagod din kasi magkuha ng mga egg guys. Ayan. So importante kasi bakunahan sila. Ayan mo. Ayan. Para at least mabilis silang lumaki at tumalin yung pakain sa kanila. Talagang nag-aanap sa katawan nila. Ito yata yung pinakamalaki. Ayun, yun yung pinakamalaking baboy natin guys. Sa ivermectin 0.3 ml bawat sa 10 kilos. So halos kalahating ml lang, pero pwede na rin kayo sa kahit 1 ml. Ayan o kaya 0.75 ml guys. Lalong-lalo na kapag nakikita nyo guys na may mga sugat-sugat yung mga baboy. Pagkain ng baboy. Wala pa na yun.
Nakatatlo pa yan. Sige pa. Magkakapo. Nasaya yung baboy. Ayan. So, yun guys, para at least sana lang. So, kahalagahan nito guys, para at least maging malusog sila, mawala yung mga bulati sa katawan nila. At para kung ano man guys yung feeds na pinapakain natin na napakamakal, at makita natin yung resulta sa katawan ng mga alaga natin guys, ng mga baboy. So, importante kasi yun guys, para at least ito bro, meron. Yun na lang yata. Ayun. So, importante rin guys na minamarka natin yung mga baboy na para at least makita natin napalitan. Kapag malalaki na yung baboy, dahil dito na natin bakunahan habang kumakain. Pero kapag maliliit pa guys yung baboy, talagang ganito yung sitwasyon. Pero kung malalaki na, at least dito na, diretso na sila guys. Ayun. So, finish yung pagbabakuna natin guys. Basta kayo, gawin nyo rin guys yung pagbabakuna sa inyong mga alagang baboy. Importante yan guys. Lalo na kapag may mga parasitic na naglalabasan na symptoms yung baboy, yung mga bilog-bilog na parang ringworm, ayan, kapag nakikita nyo at para nalala silang gumamit sa pagkain guys. Siyempre, yung pagkain talaga mag-resulta sa additional weight gain. Ayan, so hindi mapunta kung saan-saan. Kasi siyempre tayo bilang namumuhunan, kailangan na makita natin guys yung resulta na pinapakain natin sa ating mga alagang baboy. So eto guys, yung mga iba pa natin ng mga alaga, ayan. Eto, so nabitin pa yung mga katropa natin ng mga baboy at yun naman yung iba. So eto, dito naman tayo guys sa labas habang ito isa-sanitize natin guys. Tapos usually guys gawing practice nyo, ito kasi ginamit natin para sa 10 baboy guys, pero pwede naman sanang gamitin sa isa-isang baboy lang. Kaya lang, kung isang batch lang din naman sila guys, okay lang na gumamit ng ganito. Pero kung magkakaibang batch sila, gumamit kayo ng panibagong needles guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa atin ngayong araw na to. Isang araw na naman dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayo guys na matuto, magnegosyo at syempre sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. Hanggang sa muli po, maraming salamat at paalam.